Tumayo si Kalupo at sumilip sa likod ng bahay. Tinawag ang binata at sinabing, "Nakikita mo ba yung rebulto na nakatayo sa ilalim ng punong balete?" Tanong nito sa binata. "Ano ho ang nandyan?" "Ang lagusan papunta sa ilalim ng simbahan. Mapagkakatiwalaan ba kita?" Namangha ang binata sa sinabing iyon ni Kalupo. At isa pa, hindi niya inakalang may lagusan sa payak na rebultong iyon. Ang imahe ay isang batang babaeng anghel na gusgusin, sira-sira ang damit at may hawak na maliit na palakol. Makapal ang mga ligaw na halaman at damo na nakapalibot dito. Ang lugar ay dating sementeryo. Ginawa ang lagusan noong panahong kararating pa lang ng mga Kastila dahil dito sikretong lumalabas sa mga lingkod ng simbahan na ayaw magpasakop sa mga paring Kastila. Isang lihim na lagusan na tanging si Kalupo at tatay lang niya ang nakakaalam na dating lingkod ng simbahan. Ipinihit ni Kalupo ang rebultong anghel pakanan at tumama ang palakol na hawak ng anghel sa isang maliit na krus sa tabi nito na nagsilbing pangsara. Bumaba sila sa hagdan at nang makarating sila sa ibaba ay namangha ang binata dahil isa pala itong gawaan ng maraming halamang gamot na ginagawa ni Kalupo na panglunas ng mga sakit. Ayon sa kanya, hindi basta-basta ang mga halaman na ginagawang gamot dahil depende kung ito ay may basbas mula sa mga elementong nagbabantay dito. Nagsalita si Kalupo. "Ang mga nakikita mo, ano na nga ulit ang pangalan mo?" Tanong ni Kalupo sa binata. "Tawagin niyo akong Samuel Kalupo." Sagot ng binata. "Samuel, ang halamang gamot ay may mga tagabantay. At bilang manggagamot ay nakikita ko lahat ng mga elemento. At sila ang nagpapahintulot kung pipitasin ko basta-basta. Hindi mabisa kung hindi kusang pagbibigay ng halamang gamot." Habang nagsasalita si Kalupo ay patuloy silang naglalakad sa ilalim ng basement hanggang sa mapadako sila sa isang pinto na gawa sa makapal na bakal. Pinuksan ito ni Kalupo at nagtaka si Samuel dahil maraming mga mesa sa ilalim at hindi naman ito silid-aralan. "Huwag ka nang magtaka, Samuel. Dati itong silid na kung saan kami nag-aaral ng mga karunungan sa panggagamot. Ngunit patay na ang mga kasama ko at ako na lang ang nabubuhay at nagpapatuloy ng nasimulang trabaho nila." Paliwanag ni Kalupo. "Gusto ko rin hong maging kaisa ninyo, Kalupo, kung ako ay iyong papayagan," mungkahin ni Samuel. "Marami ka pang bigas na kakainin bago ka maging isang mahusay na manggagamot, Samuel," tugon ni Kalupo. "Kahit gaano karaming bigas, basta may patutunguhan ng lahat ay gagawin ko ho, Kalupo," sagot ni Samuel. Ngumiti naman si Kalupo at bilang pagsang-ayon at sinabing, "Umpisahan mo ng magsaing." Saka tinapik nito ang balikat ni Samuel. Pagkatapos ipakita ni Lupo ang ilalim ng basement, ay sinamahan niya si Samuel sa bahay nila, ngunit nalungkot ito noong malamang wala na ang kanyang ina, pati ang kanyang ama. Lumipat na raw sila ng bayan at di alam kung saan. Nagmistulang batang paslit si Samuel sa nalaman dahil di na napigilan ng pag-iyak. Sa isang sulok naman ay nakatayong nakatingin sa kanila si Elisa, isang dalagang may katigasan kung tumayo. Puno ang katawan nito ng nakataling panangga sa aswang at may nakasukbit ding kutsilyo sa tagiliran. Nilapitan ni Kalupo ang dalaga at nagtanong siya kung alam ba niya ang pinuntahan ng mga magulang ni Samuel. Umiling lang si Elisa. "Kilala kita, ikaw si Elisa," wika ni Kalupo. "Ako nga po, Kalupo, nag-aantay ng tamang oras upang makapaghiganti sa mga pumatay sa aming mga magulang," sagot ni Elisa. Nalungkot si Kalupo sa sagot ng dalaga. "Kalupo, gusto ko hong sumama sa inyo ni Samuel. Turuan niyo akong lumaban para makapaghiganti," wika ni Elisa. "Kung ang dahilan mo ay makasarili, hindi pwede, Elisa. Maaari kang mapahamak," sagot ni Kalupo.
Pasensya na po kayo, Kalupo. Lubos lamang akong nasaktan sa pagkawala ng aking mga magulang. Kung buo na ang iyong loob at pagtulong sa kapwa ang dahilan mo, ay bukas ang pintuan ng aking kubo para sa iyong pagsasanay, Elisa. Tatalikod na sana si Kalupo nang may magsalita sa tabi ni Elisa. Makatwiran bang tanggihan kami sa kabila ng sakit ng pagkawala ng ating mga mahal sa buhay? Parang awa niyo na po. Isama niyo po kami sa iyong pakikibaka sa itim na kapangyarihan ng mga anak ng demonyo. Matigas at may pagdaramdam na wika ng isang babae. Lumingon si Kalupo at doon ay nakita niya ang isang madre, si Sor Teresa. Tinanggal ng madre ang nakatakip sa kanyang buhok at itinuloy ang pakiusap. Sa kabilugan ng buwan, alam kong ako ang napili ng kadiliman na ialay at ako rin ang bubuhay sa hangarin ng masasamang nilalang upang maghasik ng lagim. Ngunit mali sila dahil hindi sila magwawagi. Kalupo, alam kong kilala mo sila. Handa akong makipagtulungan sa inyo at ng aking kapatid na si Elisa. Nakikiusap na paliwanag ni Sor Teresa. Kung ganon, ay tara na sa aking kubo at tayo magplano kung anong dapat gawin sa kabilugan ng buwan, sagot ni Kalupo. Masayang sumama ang tatlo kay Kalupo. Sa loob ng isang linggo ay walang naganap na patayan, walang nawalang sanggol o namatay na buntis. Isang linggong pagsasanay din ang ginawa ng tatlong alagad ng liwanag. Paminsan-minsan ay pumupuslit si Sister Teresa upang magsanay, lalo na sa hapon. Isang gabi, napansin ni na Elisa at Samuel na may kausap si Kalupo, isang batang gusgusin na may hawak na palakol. Ang itsura nito ay mas matangkad kesa kay Kalupo. Napakatangkad nito ngunit halatang bata pa lang. Noong mawala ang nilalang sa harapan ni Kalupo, ay bumalik na sila sa pagtulog at nagkunwaring walang malay. Hay naku, nakita ko kayo. Ang kausap ko ay ang aking gabay na anghel. Siya ang nagbabantay sa lagusan mismo, kaya bumangon na kayo at may pag-uusapan tayo, saad ni Kalupo. Sa loob naman ng parokya ay nag-uusap sina Padre Ilustre at Sister Iya. Malapit na ang kabilugan ng buwan, Padre. Magkakaroon tayo ng piging sa abandonadong mansyon para sa pag-aalay, sabi ni Sister Iya. Bahala ka na, Sister. Sa kung paano ang iyong gagawin upang maialay si Sister Teresa. Gumawa ka ng paraan. Kunwari, mamamalengke kayo ulit. Nang sa ganon ay mahikayat mong sumama sa iyo ng kusa. Saka kayo dumaan malapit sa abandonadong bahay, sagot ni Padre Ilustre. Sige, Padre, gagawin ko yan. Pagkatapos ng pagsisimba sa linggo, bago pag alas 6, ay ayayain ko si Sister Teresa, tugon ni Sister Iya. Linggo ng hapon ay nagdidilig ng halaman si Sister Teresa. Inaantay ang paglabas ni Sister Iya at nang mainip ay pumasok siya at nakita niyang sa loob ng kapilya ay may isang madreng nakaluhod at taimtim na nagdarasal. Madilim sa loob kaya di gaanong kita ang madreng nagdarasal doon. Hindi na niya tiningnan ulit ang nasa loob dahil sa paghahanap kay Sister Iya. Babalik na sana siya sa may hardin at napalingon siya sa may kapilya. Wala na roon ang madre. Tumuloy na siya sa hardin at itinuloy ang ginagawa. Maya-maya lang ay lumabas si Sister Josie upang sabihan siyang samahan si Sister Iya sa palengke dahil paubos na raw ang supply sa kusina. Sige po, Sister. Tapusin ko lamang po ang aking ginagawa at sasamahan ko si Sister Iya. O siya, sige Iha. Pero sandali lang, may itatanong din sana ako sa'yo. May pinupuntahan ka ba sa labas ng kumbento at parang palagi kang wala sa hapon? Nakikita kasi kitang lumalabas. Para sa akin naman ay mag-ingat ka palagi lalo na at maraming kababalaghan at krimeng nangyayari sa labas. Paalala ni Sister Josie. Huwag po kayong mag-alala, Sister.
Kinakatagpo ko lang po ang aking kapatid na si Elisa dahil wala siyang kasama sa bahay. Sagot naman ni Sister Teresa. Ganun ba? O siya, sige. At kung kailangan niya ng tulong, papuntahin mo siya dito at tingnan natin kung pwede siyang tumira sa bahay ng mga nobisyada. Bukas ang tahanan ng mga madre para sa inyong magkapatid, sister. Siya, sige na, at ako ay magdarasal pa sa taas. Samahan mo na si Sister Iya, Iha. Opo, sige po, sister. Sagot ni Sister Tere. Pagkatapos magdilig, ay pinuntahan agad ni Sister Tere ang kusina at nag-aantay na sa kanya si Sister Iya na nakangiti. Tayo na, Sister Tere, sa palengke. Baka maubusan tayo ng preskong isda. Anyaya ni Sister Iya. Sa di kalayuan, ay nakatayo doon ang isang madre at nakatingin sa kanilang dalawa. Sa ilalim ng isang puno ay nakatingin si Sister Josie. Alagad ng dilim. Lumapit sa likod ng madre si Kalupo. Magandang umaga po, Sister Josie. Wika ni Kalupo. Lumingon ng madre at tumiling. Sabay silang tumingin sa dalawang madre na naglalakad sa daan. Maghanda, Kalupo, dahil ngayong gabi iaalay si Sister Teresa. Wika ni Sister Josie. Huwag po kayong mag-alala. Nakahanda na po kami. Mabuti naman kung ganon. Nagpaalam ang madre na maghahanda na rin sila ng mga kasama niya. Hindi ordinaryong madre si Sister Josie. Miyembro siya ng grupong pumapatay ng mga aswang. Samantala, sa palengke ay sinabihan ni Sister Iya na dumaan silang pauwi sa likod ng palengke dahil may ibibigay siya sa kaibigan niya. Pagkarating nila sa harapan ng isang gate ng malaking bahay, ay may isang matandang lalaki na lumabas at iniabot ni Sister Iya ang isang listahan. Nakasulat sa listahan ng iba't ibang lamang loob na bibilhin. Inakala ni Sister Tere na ordinaryong karne lang ang mga iyon, kaya sinabihan niya si Sister Iya na may alam siyang nagtitinda ng mura lang ang benta. Ibinili niya sa lalaking kausap na hanapin lang si Tereo at ituturo ng mga nagtitinda kung saan ang pwesto nito. Nagpasalamat naman ang lalaki at nagpaalam na rin sila. Ngumiti ng may kahulugan ng lalaki kay Sister Iya at hindi iyon nakaligtas kay Sister Tere. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawang madre. Nagtaka si Sister Teresa dahil iba na ang direksyong nilalakaran nila. Dahil malayo na ito sa kumbento, magsasalita sana siya nang biglang may itinakip sa kanyang ilong at nawalan siya ng ulirat. Noong magkamalay siya, ay nakagapos na siya sa ibabaw ng isang mahabang puting mesa. Nagmistulang pagkain sa gitna ng dulang na yon at nakasuot siya ng itim na mahabang damit. Iginala niya ang kanyang paningin. Napansin niyang nag-iisa lang siya sa loob ng kwarto, ngunit dinig niya sa labas ang mga nag-uusap. Hindi rin siya makapagsalita dahil may busal ang kanyang bibig at hirap sa paggalaw dahil nakagapos ang mga paa at katawan. May naaninag siyang lalaking nakasuot ng itim na lumapit. Hinawakan siya sa pulusuhan at siniguradong birhen siya. Namukhaan niya ang lalaki. Ito yung pinasahan ni Sister Iya ng listahan. Hindi niya napaghandaan ng mangyayari. Wala siyang alam na ngayon isasagawa. Dahil ang buong akala niya, hindi si Sister Iya ang gagawa sa kanya nito. Nagdasal siya na sana mailigtas siya ni Nakalupo. Kung alam lang niya ngayong oras na ito gagawin ng pag-aalay, ay nabalaan sana niya ang mga kasama niya. Ang ipinagtataka niya, hindi naman kabilugan ng buwan. Nasaan ang buwan? Nagwala na lamang siya at pilit tinatanggal ang kanyang tali sa kamay
na nasa kanyang harapan. Nahintakutan siya nang lapitan siya ni Sister Iya. Dahil may hawak itong kutsilyo, tinanggal nito ang takip sa dibdib ni Sister Teresa gamit ang dulo ng kutsilyo. Isa-isang napigtas ang mga botones at lumuwa ang dibdib ni Sister Teresa na natatakpan ng puting sando. Umiyak siya noong itutok ni Sister Iya ang dulo ng kutsilyo sa kanyang leeg. Umiyak ka hanggat gusto mo. Wala namang makakarinig sa'yo dito. Maswerte ka, sister, dahil ikaw ang napiling ialay. Birhen kasi ang hanap ng amo namin. Chodoro, ihanda mo na ang mga gagamitin ni amo. Mabuti at tinakpan ng itim na ulap ang buwan. Ikinubli nito ang kabilugan nito. Samantala, naghahanda na sina Kalupo, Samuel at Elisa. Inilabas ni Kalupo ang punyal na may nakaukit na baybayin. Namangha sina Elisa at Samuel sa biglang pagkislap ng punyal. Tara na, bago sumilip ang buwan, dahil mas gaganahan ng mga halimaw, sabi ni Kalupo. Lakad at takbo sa madilim na daan patungo sa kakahuyan ang ginawa ng tatlo. Paminsan-minsan, lumilingon si Samuel dahil may mga napapansin siyang nakasunod sa kanila. Ramdam niyang marami sila. Kalupo, may mga sumusunod po sa atin. Mabuti pang bilisan pa natin ang pagtakbo dahil iba ang kutob ko. Takot na wika ni Samuel. Huwag mong pansinin. Mga hayop lang ang mga yan. Basta bilisan natin bago mahuli ang lahat. Sagot ni Kalupo. Nauna na si Elisa sa dalawa dahil nag-aalala siya sa kanyang kapatid. Nang biglang may bumagsak sa harapan niya, sumigaw siya ng malakas. Biglang tinakpan ni Kalupo ang bibig ni Elisa. Pinulot ni Samuel ang nahulog. Isa itong sanga ng puno at biglang natawa siya sa kaduwagan ni Elisa. Nainis naman si Elisa at umirap dito. Bagay na napansin ni Kalupo. Iwasan munang mag-away. Kailangan nating magkaisa at maging mahinahon, paalala ni Kalupo. Agad namang sumunod ng dalawa at nagpatuloy na sila sa paglalakad at pagkatapos ng 30 minutos ay nakarating na sila sa malapit sa abandonadong bahay sa kakahuyan. Napansin nilang maraming tao sa labas. Naamoy din ang masangsang na amoy sa paligid. Sobrang lansa kaya nagtakip sila ng ilong gamit ang kanilang braso. Sa loob naman ng silid sa kung nasaan si Sister Iya, ay naghahanda na ang mga alagad na nakatoka dito. Kabilang si Sita, ang pamangkin ni Kalupo. Kasama rin ang kambal na katekista na sina Chodoro at Chodora. Nangihina na rin si Sister Teresa dahil sa kakaiyak. Kapansin-pansin ang isang lalaking nakatayo sa terasa ng bahay at nakatingala sa buwan na natatakpan ng itim na ulap. Maya-maya lang ay nilapitan siya ni Sister Iya. Ang lalaking iyon ay si Padre Ilustre. Naalala pa ni Kalupo kung gaano kasipag at katalino si Padre Anton Ilustre, pati si Sister Iya. Maraming humahanga, nakadalagahan at kabinataan sa kanila. Biglang umatungal ang mga aso sa gubat. Bumaba sina Sister Iya at Padre Ilustre sa bulwagan. Maraming handang pagkain doon at puro silaw na lamang loob. Nagsimula na ang seremonya. Nagkaroon ng pag-aalay ng alak, karne ng baboy at mga hilaw na karne ng baka. Ngayon ay natipon-tipon tayo upang magbigay ng alay para sa dakilang ama ng kadiliman. At ang babaeng ito ang magbubuklod sa atin at sa Panginoon, wika ni Padre Ilustre. Nagsitayo ang lahat ng miyembro at nag-aantay sa ihahain na alay. Noong itutusok na sana ang punyal sa dibdib ni Sister Tere, ay biglang sumugod sina Kalupo, Elisa at Samuel. Umatungal ang mga aswang. Kinalmot ni Sita si Kalupo, pero pilit na iniiwasan nito na makalaban ng pamangkin dahil itinutulak nito palayo tuwing susugod ito.
Nakita ni Elisa na tatakas si Padre Ilustre at Sister Iya. Kaya tinawag niya si Kalupo at Samuel. Humarang ang mga aswang at gumawa ng barikada upang maprotektahan ng dalawang alagad ng dilim upang sila'y makatakas. Lalabas na sana sina Sister Iya at Padre Ilustre nang biglang dumating si Sister Josie kasama ang mga kasama niyang lumilipol ng mga aswang. Gumawa ng paraan ng dalawang alagad ng dilim at nakalabas sila sa masukal na abandonadong bahay na yun sa loob ng kakahuyan. Napuno ng sigawan at angil ang bahay. Hinila ni Sister Josie ang buhok ng inakala niyang si Sister Iya at tinutukan ng punyal ang leeg. Nag-agawan din ng punyal ang peking Padre Anton at Kalupo, habang si Elisa ay kinakalagan naman ng kapatid na iaalay sana. Nagtaka si Elisa dahil nawawala si Samuel. "Halika na ate, dalian nating umalis dito," wika ni Elisa na nagmamadali. "Hinahanap mo ba si Samuel? Nakita kong umakyat sa hagdan kanina," sagot ni Sister Tere. Biglang tumigil si Kalupo sa pakikipagbuno dahil kasabay lang pagliwanag ng buwan ay nalantad ang katotohanan na ang hawak ni Sister Josie ay si Sita at ang hawak naman ni Kalupo ay si Samuel. Yung Samuel na nakita ni Sister Tere ay walang iba kundi si Padre Ilustre. Nakatakas ang mga kampon ng dilim, ngunit maraming nailigpit na aswang sa tulong ng grupo ni Sister Josie. Sa labas naman ng kakahuyan ay makikita sina Sister Iya at Padre Ilustre. "Kailangan na nating umalis dito. Kilala na tayo ng mga tao. Hindi na pwedeng bumalik pa sa parokya o sa kumbento dahil tsak kung aabangan na tayo doon," paliwanag ni Padre Ilustre. "Saan tayo pwedeng magtago?" tanong ni Sister Iya. "Sa bayan ng La Union. Doon tayo magtatago pansamantala. Ngunit bago tayo umalis, pakatandaan na dito sa bayang ito tayo galing at maniningil," galit na sabi ni Padre Ilustre. Noong malipol ang mga aswang at napalayas ang mga pinuno, ay naging mapayapa na ang lugar ng Pampanga. Naging masagana ang pamumuhay at marami na ring mga taga-ibang bayan na nagdadala ng kanilang mga paninda. Pagkaraan ng 10 taon, inakala ng lahat na hindi na magkakaroon ng lagim sa mapayapang lugar. Isang gabi, isang karwahe ang nakatigil sa isang malaking bahay na bagong tayo. Ayon sa mga nakatira malapit sa bahay, ay napakayaman ng mag-anak. May-ari sila ng isang pagawaan ng tela at supplier ng karne sa palengke. Ayon pa sa mga nakakita sa mga bagong dating, ay may anak silang kambal na babae na magsasampung taon pa lamang. Abangan kung ano ang mangyayari sa susunod na upload natin. Maraming salamat po sa pakikinig.